dahil meron mga pagdinig ang Kongreso para tugunan ang oil crisis, gusto nating manawagan na ibaba ang VAT sa petroleum at sa lahat ng mga bilihin. Ang mga magsasaka at mangingisda ng Batangas ay ngayon nasa ika-6 na araw sa Maynila. Nanggaling po sila ngayong umaga sa Liwasang Bonifacio, pero ngayon naman nasa Kongreso para manawagan na aprobahan na ng Kongreso ang pagbaba ng VAT sa lahat ng bilihin at pagsuspende ng VAT sa petroleum products. Sir, I understand you've already raised that during the previous hearing po nung unang araw ng Super Committee. Though meron nga rin comms kasi medyo mahirap daw, komplikado daw kumbaga, no? And malaki rin yung mababawas. Okay lang kayo dyan? Mababawas sa tax. What's your take on that? Paano natin mape-pressure o mapo-convince na kailangan po itong gawin? Unang-una po, kapag gusto, may paraan. Ngayong araw nga, i-anunsyo daw ang pagsuspende ng excise tax. Pero ang VAT ang dapat suspendihin sa petroleum products. Pero ang focus ko actually ay hindi na sa substance kung hindi sa proseso. Ang dami ng mga talakayan sa Kongreso tungkol sa substance. Ang dapat naman talakayan ngayon, ang proseso para sa pagbotohan sa pagbaba ng VAT. Ang Kongreso ay dapat hiwalay sa ehekutibo, ngunit hindi inischedule ang botohan para sa pagbaba ng VAT dahil sa pagtutol ng Department of Finance at ng ehekutibo. Kaya ang aking karagdagang panawagan ngayong araw ay ipakita ng Kongreso na ito po ay independent at hayaan ang mga miyembro ng Kongreso na magpakita ng kanilang posisyon sa pagbaba ng VAT. Dahil ang dagdag ko, karamihan ng mga kongresista ay sang-ayon para pababain ang VAT. May iilan lang sa ating gobyerno na kumaharang sa pagbaba ng VAT. Kasama na dito si Secretary Ralph Recto dahil sa kanyang position paper na masyadong malaki daw ang mababawasan sa koleksyon ng ating gobyerno. Pero sana maawa naman ng ating gobyerno sa aking mga kababayan mula sa Batangas na malayong binyahe para makarating dito at pagbigyan ng panawagan na ibaba ang VAT ng ating pamahalaan. Kasama na po ang ating kababayan si Secretary Ralph Recto. Will you be pushing this po? Pupunta kayo sa hearing later? Opo, ako po ay nagpalista na para magtanong mamaya. Pero hindi po ako naniniwala na productive ang ating mga hearings kasi wala naman pong aksyon sa pagsuspende ng VAT. Ang sinabi po ng DOF nung Miyerkules ay pinag-aaralan pa ito. Panahon na para magdesisyon at hindi na para pag-aralan lamang ang pagsuspende ng VAT. At sana po, dahil nandito ang ating mga kababayan na nanawagan para umaksyon na, magkaroon po ng mas decisive na action ngayong araw. So mainly, bakit nyo gusto yung VAT yung pinaka para din sa middle Kasi class lahat, ang VAT po kasi ay sa aking paniniwala isang evil na buwis. Dahil ito po ay binabayaran ng lahat ng mga Pilipino hanggang sa mga pinakamahihirap ng mga Pilipino. Samantala, ang excise tax na isinususpende ngayong araw ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya na mag-supply ng langis. Kaya kung gusto natin tulungan ang mga ordinaryong mamamayan at hindi ang mga malalaking kumpanya, ang dapat unang isuspende ay ang VAT. At ang dapat maging polisiya ng ating gobyerno ay hindi muna ang ayuda. Maganda ang ayuda, pero ang dapat prioridad ng ating gobyerno ang pagbaba ng VAT para yan ay mapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Sir, sorry. Mabigat. Kuya, pahawak. Congressman, I ask ko lang po for the record lang, in favor ba kayo to suspend yung excise tax o tuluyan ang ipasura? Ako po ay pabor sa pagsuspende ng excise tax kung ang alternatibo ay walang masuspende. Pero naniniwala po ako na mas makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino pag ang isuspende natin ay ang VAT. Hindi lang dahil mas malaki ito, pero dahil ito ang direktang binabayaran ng mga consumers, samantala ang excise tax ang binabayaran ng suppliers. Maaaring ang hindi i-pass on lahat ng savings ng pagsuspende ng excise tax at lalaki lang ang kita ng mga oil producers kung ang excise tax lang ang isuspende. Pero ang aking priority din na panawagan is ibaba ang VAT para sa lahat ng mga bilihin. At muli, ulitin ko, sang-ayon ang karamihan ng Kongreso sa pagbaba ng VAT para sa lahat ng bilihin. Ang Department of Finance, nung panahon ni Secretary Ralph Recto lang ay nagbigay ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT. Kaya sana maawa naman ang ating gobyerno sa ating mga kababayan mula sa Batangas na nagtungo po pa dito sa Kongreso at aprubahan na sa lalong madaling panahon ang pagbaba ng VAT.